ko, mga kababayan. Oo. So dito na naman tayo kay Sara Duterte. Kay Sara Duterte na naman mga kababayan. Paano nga ba maging pangulo si Sara Duterte kung ang kanilang pamilya magulo? 'Di ba? Dito tayo, lahat naman natin tayo dito, meron tayong mga mga evidence na to follow. Meron na naman panibagong ghost beneficiary si Sara Duterte sa kanyang confidential fund. Ulitin ko ha. Kay Sara Duterte, hindi niyo to masabing fake news tayo. Kasi kahit kayo alam ninyo. Paki-comment bago ko ilabas kung ilan na pong team ang confidential fund ni Sara. Kasi ang nakita ko ngayon, 4 na team po ito na merong beneficiary si Sara na mga walang record pero may pangalan. Ha? Unang team, ikwento ko sa inyo, Team Chichirya. Kaya nga mamiyamalize. Ito ha, unang team ni Sara sa confidential ghost beneficiary, Team Chichirya. Ibig sabihin ng Team Chichirya, ayan po yung si Piatos, Nova, Uishi, Nagaraya. Di ba? Pangalawa, Team Dudong. Yung Team Dudong na yan, yung Dudong Bunal, Dudong Barok, di ba? Dudong Banok, Bunal, ano ba yon? Mga Team Dudong. Pangatlong team, Team Maasim. Yun yung Team Jugs di Luga, Jugs di Asim, Lito di Asim, Punting di Asim. Di ba? Tama ako mga kababayan dyan sa comment section. Yun yung pangatlong team. Ngayon, latest, panibago na namang ghost na team sa beneficiary niya sa Team Amoy Asim o Amoy di Asim. Di ba si Amoy di Asim? Ito yung pang-apat, bagong-bago, fresh na fresh, from the farm. Team Grocery. May Team Luga pa nga eh. Yeah? Teams Jugs di Luga. Team Groceries. Dito nalalabas si anak ni Pateteng, si Bacon, si Harina. Di ba? Napakadami nito, Inday Sara. Baka naman, 4 na yan. Tiba-tiba Balato naman. Yeah? Tiba-tiba naman yung beneficiaryo na yan. Sino kaya yan? Kung yan, pangalan lang, hindi tao, saan napuntang pundo? Lupit. 1, 2, 3, 4 team ito. 4 na team ito na mga pangalan na tumatanggap daw ng confidential fund ni Sara na walang mga record. Naku. Confiname ni Sara. Confiname ni Sara. Lalabas ito, 4 na team ito ha. Ito mga kababayan na nakalagay. Balita ito, GMA News. Nakalagay dito ha. Palas, Sara Duterte should explain new names of Confi Fund recipients. Diyos ko, napakadami. Ito ha, basahin natin dito. Iba-iba ito. Nilaglag siya ng COA eh. Dito tayo sa TikTok para matawa kayo. Sara Confi. Sana merong nagawa nito na para malaman ng taong bayan. Ngayon, sino bang mga tanga na maniniwala dito? Ito sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa mga naunang katunog ng chichirya at prutas, meron naman ngayong Team Grocery na kapangalan ng karne at isda. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Putangina, pampamilya yan Bukod kina Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Camote at Xiaomi Ocho, merong dagdag na pangalang inilabas na umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sina Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Joseph Bacon, at Sala Kasim. Lahat daw ng mga pangalang ito, walang birth certificate at walang marriage o death record sa Philippine Statistics Authority. Sa halos 2,000 recipients ng Confi Funds ng OVP, higit 1,300 dito ang walang birth records.
Tinawag na Team Grocery ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga pangalang tila mabibili raw sa palengke o grocery. Giit niya, hindi ito ang unang beses na may nakitang katawa-tawa o kakaibang pangalan. Nakalulungkot din daw na patuloy pa itong nadaragdagan. Mukha raw sinadyang mag-imbento ng listahan para pagtakpan kung saan dinala ang pondo. Liquor Funds Giit ni TV, House Miguel Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora, mapalalakas nito ang kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. Partikular ang Article 2 na nakatuon sa pagwaldas umano sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paliwanag pa ni Zamora, para sa mga namimiloso po na nagsasabi kaya nga confidential dapat or fictitious names Hindi pwedeng dapat. sabihin. The use of fictitious names for confidential funds is not automatically legal, as in fact there are guidelines that the officials have to follow. Alam niyo, sa totoo lang, hindi porket sinabi nating confidential fund, okay lang gumawa at gumamit ng fictitious name. Katulad ng maglaro kayo ng ML, nandyan si Yusong, Laila, diba? Lapu-Lapu, Badang, diba? Iba-ibang, diba? May Chang'e, diba? May Nana, mga fictitious name yan. Diba? Mga kathang isip, gawa-gawa. So ngayon, mga kababayan, hindi po porket confidential, ay salitang confidential, ay hindi na pwedeng pag-usapan. Okay lang kung sabihin mong confidential kung pera yan ni Sara. Pera po ng taong bayan yan. No? Pag sinabi nating pera ng taong bayan from public fund, ay karapat-dapat po na malaman ng taong bayan kung saan napunta. Hindi porket confidential ay hindi na pwedeng pag-usapan kasi confidential. Pera ng gobyerno 'yan. Alam niyo naman na kahit 5 duling, kailangan mong i-liquidate at i-audit. Pera ng gobyerno 'yan, kailangan natin ng transparency. Sabi nga ni Vice Ganda, mga kababayan, sabi nga ni Vice Ganda na naman kasi alam ko pinapanood ninyo ito. Vice Ganda to BIR. Ito na. Dito na naman tayo. Ito Wow, fantastic. Ano ang ibig sabihin ng BIR? Tama. Tila naging quiz bee segment ng It's Showtime ang awarding ceremony ng Bureau of Internal Revenue para sa top taxpayer sa Quezon City nitong Martes. Ang TV host na si Vice Ganda ay kinilala bilang isa sa media personalities na may pinakamalaking buwis na binayaran sa BIR noong 2024. Binigyang diin ni Vice kung bakit mahalaga ang pagbabayad ng buwis. At ang mga buwis na nakokolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Tama. Diba? Ginagamit yun for nation building. Pero, dagdag niya, Meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis? Pagkatapos nating magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasan na po yung quality of life? Nasan na po yung projects? Diba? Nasaan na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela? Diba? Narinig nyo mga DDS? Napakasimple lang po yun. Walang pagmumura. Sa akin dito, putang ina ninyo mga DDS. Hindi nyo pa ba yan naintindihan? Si Vice hindi nagmumura. Ako, minura ko na kayo. Napaka-imposibleng hindi nyo maintindihan. Nasaan na yung quality of life? Hindi porket confidential fund ay confidential, hindi na pwedeng pag-uusapan. Pera ng gobyerno yan. Nagbabayad ka dyan. Me, I am also a taxpayer. So may karapatan po akong alamin kung saan po napunta yung tax na binayad ko. 'Di ba? Kaya hindi po pwede sabihin natin na confidential ay hindi pwedeng pag-uusapan. Aba, sino ba kasing gumawa ng batas na confidential na yan? Kaya nga alam nyo sa totoo lang, kaya nga ang daming politician na pumapasok sa mga ganyan eh. Kaya ang daming mga tao na gusto maging politician kasi sa politics is the best way to make you rich. 'Di ba? Politics is the best way to make you rich. Si Jel, hindi ko kailangan ng views dito. Kahit nga isa lang ka manunood dyan sa akin eh. Imposibleng hindi ka matauhan sa loob ng 1 oras pag yaw-yaw ko dito. Politics is the best way to make you rich. Bakit? Dahil sa confidential fund.
Dapat nga tanggalin yung confidential fund na yan eh. Kasi alam nyo kung bakit ang lakas loob ng mga politiko na pumasok sa politics kahit walang alam, katulad kay Willie Rebillame, katulad kung sino-sino pa yung tumatakbo dyan, katulad kay Robin, pumasok sa politiko, wala namang alam. Naging senador, naging congressman, kasi may confidential fund. Meron silang tinatawag na money. Di ba? Oo. Kaya ang lakas ng loob nilang tumakbo. Kasi dahil sa mga ganyang confidential na yan, bakit hindi nyo pwedeng tanggalin yan? Sabi ko pa nga nung una, dapat nga hindi na tayo magbayad ng tax kasi nanakawin lang din naman. Tignan natin kung may mga politician pa bang magiging politician kung wala na silang tax na makukuha. Wala na silang masasahod. So, hindi ko naintindihan na hindi lang pala porkit nagbayad tayo ng tax ay yun lang, meron pa palang confidential fund. Di ba? Kaya nga ang lakas loob nitong mga politician, even artista, na namimilit na pumasok pagiging politician kasi meron palang ganyan. Yumayaman sila dahil sa confidential fund. Diba? Kaya isa yan sa pinakarason, tanggalin nyo na lang kaya yan. Total, pag sinabi natin confidential fund is, alam nyo, ang pagkakaintindi ko, yung confidential fund, yan yung ginagamit panggastos kapag tayo ay pagdating sa national security. Hindi naman tayo naggera dito every year. Bakit yung confidential fund, hindi na lang natin yan ilaan para sa emergency crisis at para sa mga nababahaan, nalilindulan, at yung katulad sa Amerika, di ba, every week meron silang food fund para sa crisis na either magbaha man, maglindol o hindi, merong makukuhang pondo. Bakit hindi na lang natin ilaan yan sa emergency crisis? Yung mga confidential fund na yan. Biruin nyo ha, lahat ng mayor buong Pilipinas, may mga confidential fund yan. Ano naman ngayon, kung ang confidential fund na yan ay ibahin natin at gawin nating emergency fund for crisis. So kung walang crisis, hindi siya pwedeng kunin. Kapag may sakuna, may lindol, may bagyo, may baha, may sunog, doon siya huhugutin. Ngayon, kung wala mang sakuna, walang gagalaw. Maiipon at madagdagan yan for emergency crisis purposes. Itigil nyo na yan. Diba? Itigil nyo na yung confidential fund na yan. Kasi pagkakaintindi ko sa confidential fund, dyan kinukuha ang pondo para sa national crisis or yung pag ginera tayo, diba? Sasakupin tayo for, diba? Yun kasi ang rason dyan eh. Bakit hindi nyo ibahin yan? For emergency crisis fund. So, hanggat merong pera, every year, madadagdagan yan. So, tatanggalan, hindi mo pwedeng tanggalin yan hanggat walang sakuna, walang lindol, walang baha, walang sunog, or crisis na mangyari. Kaya nga nung pandemic, nahihirapan tayo at nangutang tayo sa ibang bansa kasi wala tayong emergency crisis fund. Diba? Tignan nyo, hayahay daw ang mga DDS nung panahon ng pandemic kasi nakatanggap sila ng 8,000 mula sa DSWD, may mga dilata, may mga manok. Sa Maynila, maganda yung ganun. Paano sa ibang lugar? Wala. Tapos sasabihin nila, hindi naman kami naghirap nung pandemic eh. Hindi kayo naghirap kasi malaki ang nautang ni Digong. Ngayon, sinong naghirap? Si BBM nagbayad ng utang na iniwan ni Digong. Kung meron lang tayong pondo, emergency crisis fund. So, pagdating na kahit anong sakuna, may mahuhugot tayo. Kaysa inuuna nyo yung confidential fund na yan na hindi natin alam kung saan napunta. Diba? Tignan nyo. Pag mga Pilipino magkaroon ng crisis pandemya, wala tayong mahuhugot. Kasi wala tayong crisis fund. Diba? Wala tayong crisis fund. Kulang-kulang nga tayo sa hospital eh. Pero yung mga bilyones na mga confidential fund ng mga politician na pupunduhan. Diba? So, nasaan yung ating crisis fund? Sa Amerika, tignan nyo, every week magtatapon sila ng mga tinapay, mga pagkain, mga grocery. Kasi nga, nandoon kinuha sa crisis fund. Kasi everyday, naghahanda sila. Para kung may crisis na mangyari, meron silang pondo. Tayo dito wala eh. Pagdating ng may baha, mag-aantay pa tayo ng UNICEF. Diba? Nag-aantay pa tayo na mula sa USAID, diba? Australian Aid, UNICEF. Nag-aantay pa tayo mula Amerika na tulong nila para itulong. Tingnan nyo, nung nagbagyong Yolanda,
Oh, asaan yung pera? Asaan? Meron ba tayong crisis fund? Wala. Nanghihingi pa tayo sa UNICEF. Nanghihingi pa tayo sa OSAID. Nanghihingi pa tayo sa USAID. Kasi wala tayo. Pero yung mga confidential fund ng mga dipugang, lintian, pistingyawa, animal na mga politician, bilyones ang halaga. Napupunduhan nila. Tignan ninyo, yung 2.6 billion na confidential fund ni Sara mula 2016 hanggang 2022, ilang hospital na dapat mapatayo dyan? 2.6 billion? Ilang hospital na pwedeng mapatayo dyan? Ilang center na matutulungan ng mga kababayan nating nasa probinsya? Kaya nga dumami ang rebelde eh. Bakit? Ang mga rebelde sa Pilipinas, kaya sila nagre-rebelde, lalong-lalo na sa probinsya, hindi sila naaabot ng gobyerno. Yan sa 2.6 billion confidential fund ni Sara. Si Sara pa lang yan ha, hindi pa kasali yung iba. 2.6 billion confidential fund ni Sara. From 2016 to 2022, ilang paaralan na yan sa probinsya, grade 1 to grade 6 mapatayo. Maraming mga katutubo nating kababayan sa probinsya na hindi halos makapagbasa at marunong magsulat kaya hindi sila naaabot ng gobyerno. Bakit? Walang schools, walang teachers, walang facility. Pero napakalaki ng confidential fund ng mga politician. Bakit hindi natin baguhin yung konstitusyon na yan? Alam mo, sa totoo lang, kung nakapag-aral lang ako, kung meron lang akong degree, kung meron lang akong diploma, gusto kong pumasok sa politika. Kaso hindi tayo pinalad eh. Di ba? Nakakaiyak isipin. Nakakaiyak isipin. Nagmula ako sa mahirap na pamilya na pinalibutan ng mga politician. Pero hindi ko sila iniidolo. Mas piliin ko yung ganito kong posisyon kaysa mag-politician ako. Kung meron lang akong degree, kung nakapagtapos lang ako sa pag-aaral, isa na ako sa magtanggal sa confidential fund na yan. Bakit nyo unahin yung confidential fund na yan? Ba't hindi nyo gawing crisis fund or emergency crisis fund? Di ba? Ang sakit man isipin mga kababayan, pero totoo. Yan ang katotohanan. Alam nyo, mga nanonood sa akin, napakaraming mga senior citizen, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako. Hindi ko sinabing maniwala kayo sa akin kasi I am not the only vlogger here in the Philippines. Marami po kami, kanya-kanyang isip, kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang kwento at kanya-kanyang komento. Pero isa lang ang masasabi ko. Proud ako, taas noo ako magsasalita at magsasabi, marami pong naiimpluwensyahan sa pagiging vlogger ko. Totoo naman ang sinasabi ko. Bakit ninyo pagtugunan ng pansin at punduhan yung confidential fund na yan samantalang napakarami po nating hospital na kulang? Di ba? Tignan nyo, nangyari na at napatunayan na anong pandemya. Panahon ng pandemya, nahihirapan tayo sa pagkain. Panahon ng pandemya, nahihirapan tayo magpapagamot. Kulang tayo sa hospital, kulang tayo sa gamot, kulang tayo sa doktor, kulang tayo sa nurses. Bakit nakulangan tayo ng doktor at nurses at mga pagamutan sa Pilipinas? Kasi walang pondo, walang pampasahod na maayos. Kung ako naman doktor, ako nurses, mas piliin ko mag-abroad kasi times 10 ang sahod ko doon. Paano tayo ngayon magkakaroon ng napakagaling na mga doctors and nurses? Di ba? Mga caregivers. Kung ang liit ng sahod. Bakit? Kasi hindi mahalaga sa gobyerno natin ang ating kalusugan. Ang mahalaga sa kanila, confidential fund. Buti pa si Mama Leni Robredo na nilalait-lait nila noon. Sinasabihan nilang lutang at peking vice president. Walang confidential fund. Siguro, kay dating Presidente Garcia, siguro yung isang guhit ng utak niya, naman ako. Siguro. Si Carlos P. Garcia, siguro isang guhit lang naman ako lang. Hindi ko naman sinasabi na kamag-anak ko sila. Malayo-layo siguro. And I'm proud to say, Dugong Garcia ako. Pero hindi ako katulad sa kanila. Diba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po masyadong habaan. No? Pero bago tayo mag-end, kakapasok lang ng balita.
Sabi ni Maharlika, si Ramon Ang daw ang may-ari ng private plane. Sabi ni Maharlika, mga kababayan, si Ramon Ang daw ang may-ari ng private plane na ginamit ni Pangulong Duterte or ginamit sa paghatid kay Pangulong Duterte sa Dahig. Totoo po ba? Ito maitanong ko lang, mga kababayan. Sinumbatan kasi ni Maharlika ang isang billionaire businessman na si Ramon Ang na dati daw tinulungan ni Digong pero trinaydor daw ni Ramon Ang si Digong ngayon. Sa pagkakaalam ko po, si Ramon Ang po ang tumulong kay Digong. Hindi po si Digong ang tumulong kay Ramon Ang. Huwag mong baliktarin, Maharlika. Si Ramon Ang po ang tumulong sa administrasyon ni Digong. Hindi po si Digong ang tumulong kay Ramon Ang. Ano bang dapat itulong ni Digong kay Ramon Ang? Si Ramon Ang pa nga ang nag-offer para makatulong sa gobyerno, lalo kay BBM. Sa pagkakaalam ko, malaki po ang natulong ni Ramon Ang kay BBM. Una, pag-upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas bilang presidente, nag-offer agad si Ramon Ang sa kanya. Isa na dyan yung mga poultry farm at saka yung mga solar. Yan ang pinakamalaking naitulong ni Ramon Ang. Hindi po si Digong ang tumulong kay Ramon Ang, bagkus si Ramon Ang po ang tumulong kay Digong. Speaking of billionaire businessman Ramon Ang, tycoon in the Philippines, business tycoon, traidor daw si Ramon Ang, ayon kay Maharlika. Panoorin natin para hindi tayo masabihang fake news. Ito ha, mga kababayan. Ramon Ang to Maharlika. Nag-live kasi si Maharlika, si Buljak TV, patungkol kay Ramon Ang. Oo, meron kasi siyang sinasabi na yun daw private plane na ginamit no ni PRRD papuntang Dahig ay private plane daw yun ni Ramon Ang. So, trinaydor daw ni Ramon Ang si Pangulong Duterte. So, ito ha, panoorin natin. Actually, napanood ko to sa live ni Maharlika. Correct me if I'm wrong. Wait lang ha, kung saan yung live niya na Ramon Ang ito ba yun? Wait lang, mga kababayan. Diba ang bongga ng aking Paris? Hindi ito, iba. Kilay Estrator, ito ba yun? Penitentiary, dito lang yan sa UK. So pumunta lang kayo dito, lang saya-saya namin dito, nagpipiknik kami. Ayun sila, nagpipiknik dun sa labas. Ayan, pati yung aso nakidano sa atin. Wow. Dito. Dali, ayan. Nasa TV na kayo, dali, ayan. Ayan, may sarap ng biko, Dito nagbabayanihan ng mga Pilipino. Kapag mag-Duterte. Basta nag-vlog siya, narinig ko na diba? So, anyway. si Ramon Ang daw ang may-ari ng eroplano, 'di ba? Oo, ang may-ari ng eroplano na naghatid kay Pangulong Duterte. Si Kilay naman ang pumuporma. Pumuporma siya ngayon sa Bangag administration para ma-endorse siya for 2028. 'Di ba? Kasi nga si Tambalos Ross at itong si Satanas hindi nagkakasundo dahil pareho silang greedy. So may mga pumuporma-porma. So allegedly itong si Kilay ay gustong tumakbo sa 2028, kaya naman sunod-sunuran siya kay Bangag at kay Satanas na huwag permahan yung supina para appear itong mga resource person dyan sa Senate hearing sa foreign relations. So ngayon, the question is, ulit-ulitin natin, ganito po ka-unfair sa Pilipinas. Kapag vloggers, resource person like Harry Roque, like me, gusto nilang ipakulong, ipakontempt, or ipa-interpol kapag hindi ka umattend dyan sa kanilang Senate hearing. Well, sa case ko at kay Harry, mga fabricated crimes talaga yung mga ginawa sa amin. But yung mga vloggers dyan sa TRICOM o WADCOM, fabricated crimes? Ikaw ang naglabas niyan. Paano mo nasabing fabricated crimes? Ngayon lang, katulad niyan, sabi mo si Chis Escudero ay pinangakuhan ni BBM na tatakbong presidente sa 2028 at kontrolado ni Lisa at ni BBM si Chis Escudero. So ngayon, pag kinasuhan ka ni Chis, sasabihin mo fabricated?
may mga video ka. Bawat walwal mo dyan, nakukopya, nakikita ng tao. Ngayon sasabihin mo, fabricated. Bakit? Ilang beses ba si Harry Roque nagsalita na against sa government? Fabricated pa rin ba yon? Yun bang nilabas ninyo na video ni BBM na ang sabi ninyo ay, ano yun? Using pulburon, di ba? Pulburonic video. May patunay ba kayo nun? Halata namang AI. Tapos ngayon pag nakasuhan kayo, sasabihin nyo, fabricated. Ba't nagtatago kayo sa ibang bansa kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo? Di ba? Oo. Yun ang problema. Tapos sasabihin nyo, fabricated. Aba? Ginagawa ninyong tanga yung mga bobong DDS. Bobo na nga, tinatangan nyo pa. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, savage na yung mga yan eh. Di ba? Mga kababayan? Mahaba-haba kasi itong live ni Bukangkang eh. Oo. Si Ramon S. Ang, di ba? Ito ha. But anyway, yun na nga, na-chika boom boom sa atin. Kaya pala hindi siya pumirma sa subpoena para dun sa mga tuta ni Bangag. Di ba? Yung sila Torre, yung mga cabinet secretaries, nakasabwat, ayan, join na kayo palangga. Join na tayo lahat. Ayan, dyan lang kayo, basta backup dancer lang kayo habang nagsasalita ako. So, ayun na nga, kaya hindi kaya mga kababayan, kaya hindi po pumirma si Kilay sa subpoena kasi siya ay may pangarap na tumakbo sa 2028. So nakipagsabwatan kay Bangag, inutusan ni Bangag, ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas na huwag pirmahan yung subpoena para nga dito sa pagpapatawag dyan sa Foreign Relations Committee kung saan mananagot sila o sasagutin yung mga katanungan kung sino ang nag-provide ng eroplano para abdakin o tukutin si Pangulong Duterte, sino yung mga kasabwat. Sino daw nag-provide ng eroplano? Mr. Ramon Ang. Pakinggan mo po ito. Mula po ito kay Maharlika. Kasi nakarating sa atin na impormasyon si Ramon Ang di umano ang may-ari nitong eroplano na pinasakyan kay Pangulong Duterte sa kanyang pagdukot. So alam nyo naman na sinuporta din ni Pangulong Duterte si Ramon S. Ang, di ba? So mga traidor, kung ito ay may katotohanan at madinig sana natin dyan sa Senate na siya nga ang may-ari at nakipag-connive siya, mga traidor talaga. Paano naging traidor si Ramon Ang? Bago naging presidente si Duterte, bilyonaryo na si Ramon Ang. Si Ramon Ang pa ang nakitulong sa presidente na anong maitulong natin bilang businessman sa Pilipinas. Anong maitulong ko para mapaunlad ang ating bansa? Hindi po si Duterte ang tumulong kay Ramon Ang. Bagko si Ramon Ang po ang tumulong kay Duterte. Kaya nga nangyayari dito mga kababayan Kaya nga nagtatanong ako, nasaan yung build na sinasabi niyong SLEX, NLEX at Skyway? Pag dumaan ka doon sa tollgate nakalagay, San Miguel Corporation. So nasaan yung build ni Digong? Kung Ramon Ang nakapangalan. So hindi build ni Digong yon, build ni Ramon Ang. Tapos sasabihin ninyo, si Digong nakatulong kay Ramon Ang or si Ramon Ang tumulong kay Digong. Tapos sasabihin nyo, isyuhan ninyo, eroplano ito ni Ramon Ang. Naku, Maharlika, another kaso mo na naman ito. Dahil, ang suporta ni PRD naman sa mga negosyanteng, I hope na matitino during his time, maayos naman yung mga hindi talaga matinong negosyante, mga kawatan o mga tax evader, ay talagang gusto niyang tuliin. Hindi naman talin. So anyway, so yun po ang ayan, ating mga kababayan, nag-aantay talaga sila dito, no? So ngayon, yun na nga mga kababayan. So, yun mga kababayan, narinig nyo po. Si Ramon Ang daw ang may-ari ng eroplano na sinakyan ni Pangulong Duterte na hinatid sa The Hague. Di ba? Naku, Sir Ramon Ang, mag-file ka na po ng kaso, Sir Ramon Ang. At kailangan mapatunayan ito ni Maharlika kasi nadadawit po ang pangalan mo. Alam ko si Ramon Ang, maskin sa mga anak mo, napakabait. Sabi nga ni Sir Ramon Ang, hindi ko tinuro sa mga anak ko ang bumili ng mga mararangyang gamit, mga luxury items. Bakit? Yung mga luxury na yan, ipunin nyo na lang para sa future ng mga anak ninyo, mga apo ninyo. Diba? Nakita nyo mga anak ni Ramon Ang, never kang makakita ng mga alahas.
nakachinelas nga lang yan, nakashort nga lang yan. Pag pumunta dun sa business niya. Minsan nakatuck-in lang yan, nakapantalon, ka-t-shirt, sombrero lang yan. Di ba? Di ba mga kababayan? Yun lang yung ating vlog ngayon. Ako, Maharlika, may panibago ka na namang dito na ang sabi mo, kay Ramon Ang yung eroplano. Naku, Maharlika, mapasiguradong makasuhan ka talaga yung Ramon Ang dyan. So yun lang mga kababayan. Sa bagay, hindi naman tabla ng kasong baga, nagnawong yun makapal mukha yan Di ba? So yun lang, maraming salamat po. No? At pabati po from retired Philippine Navy, mabuhay. Salamat po Sir Ginilio or Hinilio Basister sa mga Philippine Navy dyan or mga retired Philippine Navy. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kasundaluhan, kapulisan, at mga guro ng ating bansa. Maraming salamat at sa inyong lahat ng mga gawa at mga OFW.